Bakit po kaya kailangan pa pong lumapit sa mga santo kung pwede naman po tayong dumiretso po sa Diyos? Okay, napakagandang katanungan. Bakit tayo kailangang lumapit sa mga santo kung pwede namang diretso tayo sa Diyos? Yes, totoo 'yan, 'di ba? 'Yon ang kadalasang argumento. Pero ulitin ko, pakibasa Brad Jando sa Isaiah 59 versikulo 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kung tayo'y magkasala, hindi tayo makita at hindi tayo marinig. Kaya sa Biblia, ating mabasa na ang panalangin sa isang matuwid o banal na tao ay napaka-epektibo at makapangyarihan. Pakibasa mo dyan sa Santiago Kapitulo 5:16. 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakalinaw talaga na malaking magagawa sa taong matuwid. So, kaya yung argumento ng ibang mga sekta, lalo na sa mga protestante, na bakit daw tayo mga Katoliko ay nagdarasal sa mga santo, sa Mahal na Birhen Maria, bakit hindi na lang direkta sa Diyos? Ito po ang dahilan. Yan ay napaka-biblikal na utos na pag may idudulog o hihilingin o idarasal tayo sa Diyos, lumapit tayo sa mga santo. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 20, 23, Brad Jando. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. At, meron pa pala, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Oh, napakalinaw talaga na yung mga taong ginawang ganap, pwedeng lapitan natin. At mula pa sa lumang pan, mabasa natin yan. Asan? Pakibasa Brad Jando sa ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, Kapitulo 15, 12-14. Nakita raw niya sa pangitain si Onias, dating pinakapunong pare at isang taong dakila at kahanga-hanga, mabait, mapagkumbaba, magaling magsalita, at mula sa pagkabatay sinanay na sa banal na pamumuhay. Nakataas ang kamay ni Onas habang nananalangin alang-alang sa bansang Hudiyo. Lumitaw naman sa isang dako ang isa pang taong maputi na ang buhok nasa anyo ay marangal din at may pambihirang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Onyas tungkol sa taong ito. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na mapagmalasakit sa kanyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lungsod. Ako, napakalinaw talaga, no? Na ang mga banal, kahit pa sa lumang tipan, ay nanalangin na para sa banal na lungsod sa mga Hudyo. At tandaan natin na diyan sa Biblia, may mga kaganapan kung saan ang mga Israelyeta ay humingi ng panalangin kay Samuel. Asan yan mabasa? Unang Samuel. Unang Samuel pala. 12:19. Unang Samuel 12:19. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan na dinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. So, mapansin ninyo na itong argumentong ito ay gigiba na sa argumento ng mga ibang sekta. Ba't kailangang
tayong dudulog sa mga santo kung pwede namang diretso sa Diyos? Makita natin sa unang Samuel 12:19, lumapit sila kay Samuel. Humingi sila ng panalangin. At hindi na lang sila direktang dumiretso sa Diyos. Balik sa inyo, Brad Jendo. Dahil pag dumiretso, pababalikin pa rin 42:8 ng Hob. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Hob at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Hob. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. May follow-up lang po kami. Maganda po at salamat po sa paliwanag po ng malinaw. Follow-up po lang po kung paano po ba namin malalaman kung kaninong santo po kami magandang lumapit o mag-pray po. Kapatid, mas mabuti meron tayong division na santo. Dahil sa Ministry of Exorcism, napaka-epektibo yung paggamit ng reliquia pag ikaw mismo ay nagdebosyon sa natin. Anong santo dapat i-debosyon natin? Una, tingnan mo ang baptismal certificate mo. Kailan ka nabinyagan? Maliban dyan, yung birthday mo, anong piyesta sa birthday mo? Ang birthday, halimbawa sa akin, April 25, piyesta yan ni St. Mark. So, tingnan mo, anong birthday mo, sino ang kapistahan. At pwede din kung kailan ka nabinyagan. Sinong santo ang piyesta nung nabinyagan ka. O, pwede natin na gawing debosyon. Yon. At sa mahal na Birhen Maria, pwede din natin na gawing debosyon. Yung rosaryo. Bakit kailangan nating magdebosyon sa mahal na Birhen Maria? Napaka-importante yung mga salita at yung tagubilin ng ating Panginoon Jesucristo. Doon sa cross, 19:26 sa San Juan Brajando, Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. si San Juan ay nagrepresenta sa atin bilang mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo'y nabinyagan, nagiging alagad tayo ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo Kapitulo 28, maybe 20. So kung si San Juan na nagrepresenta sa atin, tinanggap niya ang mahal na Birhen Maria na kanyang ina, dapat tatanggapin natin bilang mga Katoliko na si Santa Maria ay ina at idibusyon natin sa pamamagitan ng natin ayon sa kay pahayag ni St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demon. Balik sa inyo, Brother Jen. Brother Wendell, what if ipaliwanag mo ano yung term devotion? Baka kasi ano ang pumasok sa isip sa term devotion? At ang tanong niya kasi is, ba't kailangan magdasal sa kanila? So, dadasalan ba sila? O, ano yung devotion? Paki-clear mo yung Brother Wendell para mas lalong malinaw. Okay. Sa bahagi sa business, para tayo'y magtagumpay, sinasabing, plan your work, work your plan. Ibig sabihin, because we are in the field of spiritual war, and we have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Now, ngayon, ano ang dapat natin gawin? Sa formula ng spiritual war, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power.
at maganda na dipinsa natin as power sa spiritual warfare, pray the rosary. Pray the rosary. Why? Merong 5 Our Father. Ano yung 5 Our Father? The 5 Our Fathers sumisimbolo sa 5 wounds of Jesus. Dalawas kamay, dalawas binti, sa tagiliran. Merong 3 Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum, Hail Mary. Ano pong simbolo nito? 3 theological virtues. Faith, hope, charity. Ano yun ang palatandaan bakit mag-antanda tayo ng cross? Bakit mag-antanda tayo ng cross? Catechism of the Catholic Church, 1121, why we are here on earth. To know God, to love God, and to serve God. Kaya, kung palagi tayong nagro-rosary, yun ay debosyon natin.